Nako, bakit ganito ang sinapit ni Senador Bato? Natuklasan magpakamatay. Bakit? Ano ang sanhi? Nakonsensya na. Sa kanya, magpapakamatay ako. Naku mga kaibigan, maliwanag ko na mismo galing kay Senador Bato na magpapakamatay siya. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, matindi ito mga kaibigan, sapagkat natuklasan Senador Bato magpapakamatay. Ano ang nangyari kay Senador Bato? Ito ba ay sanhi na hindi niya na makayanan ang anumang binabato sa kanya, o nakukonsensya na ba ito sa mga nagawa niya na ika nga po'y hindi tama noong mga nakaraang administrasyon, at siyempre hanggang ngayon ho ay marami niyang kinakaharap? Naku, mahirap kalaban ho ang konsensya di po ba mga kaibigan? Ang tanong lang, ang malaking question mark, ito ba ang si Senador Bato ay may konsensya pa? Kung ito ay may konsensya pa, ay maaaring ito ay nakonsensya. Sapagkat maliwanag ho dito mga kaibigan, buti lang ho at natuklasan Senador Bato magpapakamatay. Yan ho ay hindi fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Ibabahagi ko po sa inyo. Nako po, magugulat kayo dito sa ibabahagi ko po sa inyo. Kaya huwag nyo pong kaligtaan panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo, sapagkat dito ho nyo makikita si Bato matutuklasan ano ang sanhi ng pagpakamatay ni Senador Bato, na ito ho ay mayroon po tayong batayan katulad ng sinasabi ko po sa inyo. Para lubos po nating maunawaan, inaanyayahan ko po kayong panoorin, patapusin ang vlog na ito, at nasa ganon lubos po nating maunawaan. Bato, bakit mo ginawa yan? Nasira ang buhay mo. Nako, mahirap kalaban ho mga kaibigan ang konsensya. Kahit kaano katigas at kayabang nitong si Bato ay bumigay ho, hindi nakayanan siguro ng kanyang konsensya. Subalit, ang sabi nga ng iba, ang dami ko ho na babasa na nagbibigay ng kanilang public opinion. Walang konsensya ito Bakit na konsensya? Nako, ito, maraming salamat, shoutout po sa lahat. Grabe yung pangyayari ito. I also have to bring up, sinabi mo na rin to sa story con before, you did say that you will live and die with your president. You will live and die with your president. That would be President Duterte, of course. So I'm trying to reconcile what you're saying today and what you said before. Are you changing your mind now about the West Philippine Sea? Living and dying is different from having different opinion. Di ba? I will live and die with him. Kung mayroong gagawang masama sa kanya, magpapakamatay ako. Naku mga kaibigan, maliwanag ho na mismo galing kay Senador Bato na magpapakamatay siya mga kaibigan. Pasensya na po sa audio ko, ako'y namamalat. Kaya muli kong inuulit, Senador Bato magpapakamatay. Ano pa ang matinding dahilan kung bakit gagawin ni Senador Bato na ito ay magpapakamatay? Mga kaibigan, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Naku ho, magugulat kayo. Ay matindi ito. Bato, masisira ang buhay mo. Huwag mong gawin iyan. Pero pag magkaiba nga ng opinion yung magkaiba nga ng stand yung magkapatid, kami pa na hindi mo kami magkapatid. Di ba? At saka, you are trying to distance me from President Duterte. Sabi ko na sa inyo, hindi siya pro-America, hindi siya pro-China, pro-Filipino siya. Kaya nga yung ganyang diskarte, ganyan, para respetuhin tayo ng both countries. Tingnan nyo, sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na
area sa West Philippine Sea. Meron Ako'y natutuwa at natatawa mga kaibigan. Gusto ko pong kunin ng inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Dito sa sinasabi ni Bato na panahon ni dating Presidente Digong ay kung may nawala daw sa atin, katulad ng West Philippine Sea. Marami niyang sinasabi dito na ito, ako mismo ang magsasabi, ito ay isang kasinungalingan. Hindi ho kapanipaniwala. Binabaloktot na naman ni Bato itong mga binabaliktad niya kumukuha ng simpatiya sa taong bayan. Itong pro-China, sinasabi niya hindi daw siya pro-China. Alam na natin this election para makakuha siya ng simpatiya sa taong bayan. But alam ko mga kaibigan, hindi kayo magpapadala sa ganito na mga pananalita ni Bato na patuloy. Ito isang uri ng budol, mga kaibigan, na alam ko na hindi kayo magpapabudol. Sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na area sa West Philippine Sea? Meron bang naagaw? But they increased the Wala. militarization. Respeto tayo ng China. Yeah. Respeto tayo ng China. Respeto siya ng China. So, napakaganda, di ba? Meron ka ba narinig na pambubuli ng Chinese militia doon sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea noong panahon ni President Duterte? It happened before, Sen. It happened before. Panahon ni Duterte? Less lang, to a Less to a lang. degree. Pero hindi kagaya ngayon But na they- wala na talaga silang respeto. Yes, but they continued militarizing. They continued building the islands. And then, Talaga nga biniblame niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa panahon ngayon ay nangyari itong pang-aagaw mga kaibigan at wala daw respeto. Itong mga China, bay binabaliktad ang pangyayari, anong ganda ng ugali mo, kabaliktaran. Bato, wag mong baliktarin ang pangyayari, baka tayo maubusan sa oras. Ibabagi ko sa inyo ito pa. Whatever, kasi nag-start naman yan before pa si President Duterte pumasok sa gobyerno. Panahon pa ni Pinoy, andyan na yan sila, nagsimula na yan sila. So, whatever kung anong ginagawa nila dyan, basta importante, nirespeto tayo, hindi tayo binubuli. Ating mga mangisda, hindi na dinadrive away from doon sa West Philippine Sea. meron tayong cabinet member from the Pinoy administration. Do you want to rebut? Wala. Well, sabi mo nga, yung sabi mo kasi dahil Ay, si Bato dito. Talagang, alam ba ang pinagsasabi nito? Kung bibigyan po natin one by one ng mga public opinion yung kanyang mga sinasabi, baka tayo maubusan ng oras, mga kaibigan. Maliwa. Ito pa. kasilaki na ng isang syudad ay kasilaki na ng isang syudad. Or from the Pinoy administration. Do you want to rebut? Well, sabi mo nga, yung sabi mo kasi dahil karamihan naman ng artificial islands na kasilaki na ng isang syudad ay nabuo nung panahon ni President Digong. No, kaya hindi rin pwedeng sabihin na hindi aggressive yung China during that time. Actually, yung lumubog na yung muntik mamatay yung mahigit 20, nangyari yan during that time. So, ang sinasabi ko lang naman ay even during the time of Digong, nag-escalate yung China, especially during sa island building. Ayun, yan, agree ako dyan. Totoo naman talaga nangyayari yan, pero hindi tayo binubuli. Hindi tayo binubuli. At, Grabing hindi raw binubuli. Mga kaibigan, yun lang kaya hindi raw binubuli. Anong sinasabing hindi binubuli? Hindi binubuli noon sapagkat pinapabayaan ni Digong na kung ano ang gawin diyan sa West Philippine Sea. Hindi kinukontra. Kaya't hindi nagkakaroon na ikangapoy komisyon. Kaya pinipigilan. Kaya nagkakaroon ng konting komisyon. Yan ang itatakbo sa ulo mo. Bato. Mahaba itong talakayan, kaya iklian po natin. when you say, andyan sila, nagde-develop, ano yung dinidevelop nila? Di ba yung panahon pa ng bago si President Duterte, nandyan na sila, nakapasok na sila dyan. So, huwag natin entirely i-blame si Pangulong Duterte up to the point na sabihin nyo, kami mga kandidato na pinipilaban ay Team China. Nako, ito ay talagang umiiyak na. Mga kaibigan, maliwanag naman po dito, mga mahal kong taga-subaybay. Senador Bato, biglang natuklasan, magpapakamatay ho. Nako, ano ang nangyari? Nakonsensya na ba? Ito ay wala daw konsensya Mga kaibigan, pangitan naman po. Ang dami niyang rason dito ho sa kanyang balak pagpapakamatay.
na yan ho ay pawang sira na to eh. May tama na rin ho. Kaya huwag na natin bigyan po ng ano man public opinion, bigyan po natin ng parto. Kinulang po tayo sa oras kasi gusto ko sagutin yung mga pambubuli. Kulang po tayo sa oras. Maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Kapag nagustuhan niyo po, bye-bye, palakpakan.